Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back. Vic Rodriguez, sinopla ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang interview po kasi ng mga senatoriables, hinamon na naman ni Vic Rodriguez ang ating presidente na magpa-hair follicle test. Pero sinopla lang po siya ni President Bongbong Marcos. Dahil ayon po dito sa balita ng GMA News, Marcos rejects call for hair follicle drug test. It has nothing to do with public trust. Yan po ang sabi ng ating Pangulo. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has rejected calls for him to undergo a hair follicle drug test, saying it has no connection with the constitutional principle that public office is a public trust. Marcos was responding to the call of his former Executive Secretary Vic Rodriguez during GMA Network's Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025, which will be aired on Saturday, February 1. Rodriguez has been urging Marcos to undergo a credible hair follicle test to once and for all dismiss allegations on the president's alleged drug use. Pero ano ba ang isinagot ng ating presidente? In a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to constitutional principle that public office is a public trust. Okay. Say to this, Mr. President. No. No. Why should I do that? That's what they say. Public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Please, there's no, wala namang connection ng sinasabi na. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Ayan, edi nakatikim ng sopla si Vic Rodriguez. Dahil sabi nga ng ating presidente, no, why should I do that? Public office is a public trust, has nothing to do with the follicle test. Wala namang koneksyon ang sinasabi niya. He's always had this weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Oo nga naman. Kung naniniwala si Vic Rodriguez na drug addict ang ating presidente, bakit siya nagtrabaho kay President Bongbong Marcos? At kung pagpalagay na natin na drug addict si President Bongbong Marcos tulad ng sinasabi ni Vic Rodriguez, siya ay malapit sa ating Pangulo. Kung nagse-session si President, alagang hindi siya tawagin at sila ay mag-jamming. So kung drug addict si President Bongbong Marcos, edi drug addict din si Vic Rodriguez dahil sabi nga nila, birds of the same feathers flock together. So kung alam nga naman ni Vic Rodriguez na ang pagtatrabahuhan niya ay isang drug addict, bakit siya magtatrabaho dito? Rodriguez first made the call in April 2024 after former President Rodrigo Duterte mentioned Marcos's alleged illegal drug use. Ito po kasi ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. So nakita nyo, very firm si dating Pangulo na meron tayong drug addict na presidente na si Bongbong Marcos ay bangag noon at bangag pa rin hanggang ngayon na presidente na siya. At sinabi pa niya na may ebidensya siya dahil nakita niya ang pangalang Bongbong Marcos sa narco list. January po, nung tinawag ni Duterte si President Marcos na bangag, only to take it back. Duterte in January called Marcos bangag or high on drugs,
only to take it back saying he never accused Marcos of being into illegal drugs. Pakinggan nga po natin yung pagbaliktad ni Duterte sa una niyang sinabing bangag ang ating presidente at nakita niya ang pangalan sa narco list. Wala actually. Ito prangka-prangkan. Hindi naman naulan noon ako. Hindi man masyado kami kilala niya. No? Kung nandyan yung pangalan niya, I would have voiced a lie in public. At saka kung nandoon yung pangalan niya, isasabi ko talaga, yung pangalan mo nandyan. If I name one, I name all. Binasa ko eh. So wala naka-eskapo doon. Bakit ako wala. In fairness to the President. So ano ba talaga, former President? Bangag ba talaga si President Bongbong Marcos? Nakita mo ba talaga ang pangalan niya sa narco list? Pero bakit later sasabihin mong wala ang pangalan ni Bongbong Marcos sa narco list? So, si Digong na ang nagsabi na wala sa narco list si PBBM. Klaro po yan. Sa bagay, itong si former President talaga pong matatawag natin na sinungaling eh. Hindi natin alam kung kailan siya nagsasabi ng totoo, kung kailan hindi. Meron siyang statement na bibitawan, tapos after a few days, babawiin niya. Hindi ba sinabi rin niya sa isang press conference na hindi niya tinawag na bangag si Bongbong Marcos kahit na daw patayin siya ng 1,000 beses, wala daw siyang sinabi. So, kung sinasabi na ni Duterte na wala ang pangalan ni Bongbong Marcos sa narco list, ano itong pinagpipilitan ni Vic Rodriguez? Oo nga pala, kasi siyempre panahon ng eleksyon, siya ay i-interviewin or sasabak sa mga debate para sa mga senatoriables. Ang style ng mga anti-government, gagamitin nila ang pangalan ni President Bongbong Marcos, sisiraan si PBBM in the hope na makuha nila ang simpatya ng taong bayan at sasabihin hero sila. Ini-expose ng mga senatoriables na to ang baho ng ating presidente. Akala naman niya, maniniwala tayo sa sinasabi niya na drug addict si President Bongbong Marcos. Bakit? To recall, it was Rodriguez during his time as then presidential candidate Marcos's spokesperson who detailed to the media the drug test that the latter took in 2021. Back then, Rodriguez vouched for the veracity of the negative drug test result of Marcos Jr. So, ugaling Duterte rin pala itong si Vic Rodriguez eh. Nung presidentiable pa lang, si Bongbong Marcos at si Vic Rodriguez ang spokesperson, dinitali pa niya sa media yung drug test na kinuha ni then presidentiable Bongbong Marcos noong 2021. And Rodriguez vouched for the veracity na negative yung drug result ni Bongbong Marcos. Sabi ni Rodriguez way back in 2021, nung siya po ay malapit pa sa ating Pangulo. Hindi namin papansinin ang mga tao o grupo na likas ang pagkakaroon ng negatibong pananaw sa buhay. Walang sasapat na paliwanag sa mga ayaw mapaliwanagan at hindi namin kayang ipaunawa sa mga sadyang ayaw umunawa. Sino kaya ang pinatutungkulan ni Vic Rodriguez noon? Yung Vic Rodriguez ngayon? Dahil sabi niya noon, walang sasapat na paliwanag sa mga ayaw mapaliwanagan. Yan po ang sinabi ng Vic Rodriguez noon. Ngayon, nagpupumilit yung Vic Rodriguez ngayon. Kahit na anong paliwanag, ayaw nang maniwala ng Vic Rodriguez ngayon. Samantalang yung Vic Rodriguez noon ang nagsabi, walang sasapat na paliwanag sa mga ayaw mapaliwanagan at hindi namin kayang ipaunawa sa mga sadyang ayaw umunawa. Ouch! Vic Rodriguez on Vic Rodriguez. Pero porke si Rodriguez ay naka-align na sa mga Duterte, iba na po ang tono ng kanyang awit. Pinagpipilitan niya na ngayon na kailangan sumailalim ni President Bongbong Marcos sa isang hair follicle test at todo tanggol si Vic Rodriguez noon at pinagpipilitan ang negative na resulta ng drug test ni PBBM. Pero ngayon, hinahamon niya si PBBM na magpa-hair follicle test. Bakit kailangan pang magpa-hair follicle test? Mismong si Digong na ang nagsabi
na wala ang pangalan ni Bongbong Marcos sa narco list. Ibig sabihin, hindi drug addict ang ating presidente. Buhay nga naman, ano? Yun ang maganda sa social media. You can review kung ano ang mga sinabi ng mga taong ito in the past against sa mga sinasabi nila ngayon. So, sino ang paniniwalaan natin ngayon? Yung Vic Rodriguez noong 2021, nung siya ay spokesperson pa ni then Presidential Bongbong Marcos, o itong Vic Rodriguez ng 2025, nakaalyado na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at tumatakbong senador sa lineup ni Duterte. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below.